Magandang umaga po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video na ito. Welcome po dito sa MBO Aboy Mix Videos. Ngayon po ay tatalakayin natin itong balitang ito, no? Isang Russian attack submarine pumasok po sa teritoryo ng Pilipinas at balita ko 80 nautical miles doon sa mula sa bagbayan ng Mindoro. Napakalapit na po 'yon, no? So, tingnan natin itong balita to mula sa PTV Philippines. Magbigay po tayo ng reaction sa tungkol sa balitang ito kasi medyo alarming po ito. Alam naman ng Russia na ang Pilipinas po kaalyado ng Amerika. So anong ginagawa nito dito? Tingnan natin. Ito po ang balita. PTV Philippines. Play na po natin. Update mula sa National Security Council. ADG John, magandang umaga sa iyo. Yes, magandang umaga, partner. At unahin nga natin itong tanong mula sa GMA News GMA News po. Ang tanong ay mula sa GMA News. Online. May na-monitor daw na Russian attack submarine sa West Philippine Sea. Kailan po ito namataan at saan specifically sa West Philippine Sea? Yes, tama yan, partner, no? Noong November 28, meron tayong namataan Yan na po. isang Russian attack submarine some 80 nautical miles of the Mindoro Island, no? Kaya nung nalaman natin itong sitwasyon na ito, nagpadala kaagad tayo ng mga assets natin. Tama. Nagpadala tayo ng mga eroplano para ma-monitor natin kung ano yung ginagawa Tama. ng Matapang Russian namin yan. submarine na Desisyon. ito sa ating exclusive economic zone. At nagpadala din tayo ng isang frigate, yung ating missile frigate, yung BRP Jose Rizal, para i-shadow itong Stop lang po natin saglit, no? Ang pinadala po ay BRP Jose Rizal. Napaka-advance po nitong barkong ito at may kakayahan po itong lumaban sa isang kagaya na itong submarine, ano? Kaya ito po ang pinadala. Talagang lumalaban ng Pilipinas. Russian po ito. Sige, tingnan po natin ulit ang video, ang balitang ito. Pumasok sa ating exclusive economic zone. Okay, so bukod po sa na-mention po ninyo na may sumusunod sa kanilang BRP Jose Rizal, ano? Ano pa po ang actions? Ito ay follow-up question ng GMA News, no? Ng Philippine government about this. At sa tingin niyo po ba ay ito ay alarming? Well, gaya nga ng sinabi, partner, ng ating Pangulo, we're concerned, we're very concerned about the presence ditong Russian attack submarine Tama yan. sa loob Concern ng talaga ating yan. exclusive economic zone. Kaya nga naman ay nagpadala tayo ng mga assets dito. At nagkaroon tayo, partner, ng radio challenge, no? We challenged the attack submarine kung ano ang ginagawa niya sa ating exclusive economic zone. At sumagot ito, no? Ang sinabi niya, nagpakilala siya na siya ay itong Russian attack submarine, at sinabi niya na galing siya ng exercises, PASEX exercises with the Royal Malaysian Navy sa Kota Kinabalu sa Malaysia, and on the way na siya pabalik sa kanyang naval base sa Vladivostok, no? Okay. At sinabi niya na inaantay lang niya na gumanda yung panahon. Stop mo muna natin saglit, ano? So, galing siyang military drill mula sa Malaysia. Ibig sabihin, kakampi ito ng Malaysia. Kung magkakaroon ng gulo, baka bigla atakihin tayo ng Malaysia na inaasahan natin miyembro ng ASEAN. Hindi ho ba? Na dapat kakampi natin. Alam naman natin na meron po tayong tinatawag na alitan sa Malaysia dahil dun sa Sabah. So ito, maliwanag. Ang Malaysia po ay hindi natin pagkakatiwalaan pagdating sa digmaan, ano? Pwede tayong atakihin ito. Sige po, tingnan natin ulit. Kaya siya nag-surface, no? At ipapaalam niya sa atin pag ready na siyang bumalik sa Russia, no? Sa Vladivostok. And eventually, nung kinahapunan, ay nagpaalam din siya. Sabi niya ay babalik na siya sa Russia. Okay. So, naging maayos naman Buti po naman. yung ating pag-monitor dito sa Russian attack submarine na ito. At every step of the way, kaagad-agad nating minonitor at inalam ang kanyang ginagawa. And let me just emphasize, partner, na ito pong parte kung nasan siya namataan, hindi siya territorial sea ng Pilipinas. Okay? Nasa high seas siya, nasa exclusive economic zone. So, technically,
the Russian ship is exercising freedom of navigation. Okay, so wala na siya doon ngayon. Wala na. Wala na. Umuwi din siya kaagad noong November 28. Pakatapos siyang makipag-ugnayan dahil sumagot nga siya dun sa mga radio challenges na ibinigay ng ating Philippine Navy na siyang nangungunang mag-monitor dito sa Russian attack submarine na ito. Ito naman, ADG, may tanong din mula kay Patrick De Jesus ng PTV. Ano ba ang protocol sa pagdaan ng mga ganitong uri ng asset gaya ng submarine Magandang sa tanong loob po ng yan. EEZ ng bansa? At kailan ito, as you mentioned, maituturing na freedom of navigation or innocent passage? Well, syempre yung iba nababahala dahil ito ay nasa exclusive economic zone natin. No? Pero very clearly, nakalagay din sa ating mga batas kasama yung Philippine Maritime Zones Law na itong exclusive economic zone, ang karapatan natin dyan is more of economic. Yung natural resources niyan. Part pa rin yan ng high seas, kaya kahit sinong barko ay pwedeng dumaan dyan, so long as hindi siya naglo-loiter or hindi siya Yun naman pala, pwede siyang kumukuha ng mga dumaan. natural resources o kaya naman meron siyang ibang ginagawa na hindi tama, no? Gaya ng paggawa, for example, ng Marine Scientific Survey. So in this case, hindi naman ginagawa ng barkong yan, nagsabi naman siya na nag-aantay lang siya na gumanda yung panahon. So, in the same manner, pag ang ating mga barko naman, for example, napunta sa ibang bansa at dumaan doon sa exclusive economic zone ng ibang bansa, they are also given the right of freedom of navigation and innocent passage. Basta wala naman silang ginagawang mali or labag sa mga batas ng bansang yun. Alright, maraming salamat sa paglilinaw na yan, ADG John. So, hanggang dito na lang po tayo, no? Kasi iba na yung topic. Topic po natin dito ay tungkol sa Russian attack submarine. Very concerned po kasi yan dahil alam nyo naman na ito ay mainit po yung kanilang ugnayan ng Amerika at saka USSR o ng Russia. Mukhang hindi na po maganda, no? Kumbaga, nagkakaroon po sila ng conflict dahil ito dun sa gera sa Ukraine. Dahil alam naman natin na ang Amerika, kaalyado nito, ang tinatawag natin United Kingdom. Kaalyado na ito at sino man ang kalaban nito ay kalaban din ng USA at kalaban din ng Australia. At napakadelikado po yung maniobra na yon. Kahit na sabihin natin malaya silang dumaan doon, ay napakadelikado po nun. At pwede nating sabihin ito ay paraan ng pag-iispiya kung bibigyan natin ng maruming pag-iisip, paraan ng pag-iispiya. Kung hindi naman ay sasabihin naman natin na maaaring dumadaan lang po ito. Pero nakakagulat po, military drill po siya mula sa, umatay siya ng isang military drill sa Malaysia. Ibig sabihin, maliwanag, kaalyado ito ng Malaysia. At sa bagay na yon, medyo ingat po tayo. No? At ako natutuwa dahil rumispondi po yung mga ang BRP dito, ang mga Navy, no? Russian to, pero rumisponde ang ating barko. At ang BRP Jose Rizal pa ho, At tingin ko yung kuha kanina sa taas ito yung kuha sa isang eroplano kasi meron na sinasabi siya mga military asset natin through air, So, magandang balita po yan, nakaka-responde tayo agad. Isang magandang balita ay nade-detect agad natin. At maayos naman nakipag-usap itong Russian na ito, hindi siya kagaya ng China na parang walang pinag-aralan, hindi ho sumasagot, pero ito sumagot agad. So, sa paraan yon ay yun ang tinatawag na peaceful pass, no? Dumaan siya ng peaceful, nakipag-ugnayan siya, umalis siya ng maayos, nagpaalam siya, nag-surface siya. Ang maganda yung nag-surface siya, ibig sabihin hindi siya nagtatago. Hindi siya naghahanap ng gulo. Hindi katulad ng mga Chinese, na pagka pumapasok sa teritoryo natin at nire-radio challenge natin, hindi po sila sumasagot. Umaalis na lang po sila at parang pambabastos, Hindi rin sila nagpapaalam. So, yun po, at sana naman talagang umatin lang ito ng drill. At ang pinakamaganda rito, nalaman nating mga Pilipino na itong Malaysia, meron tayong away nito sa Sabah. Hindi maaway at mainit lang yung tungkol doon kasi parang may balak atang bawiin ng gobyerno ng Pilipinas ang Sabah. So, hopefully, at ako'y natutuwa talaga dahil
nadedetect agad siya sa lalong madaling panahon. Siguro sa tulong ito ng ating modernization, sa tulong ng modernization ng radar, ng ano pa man, no, at yung talagang pinuntahan siya. Napakabilis na response po yan at maganda yung sagot nung ni General Jonathan, ano, at pinaliwanag niya naman ng maigi yung tungkol dito para maklaro o maklarify ng bawat Pilipino. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Kita-kita po tayo muli dito sa channel ito, AMB.